Hi! Good morning mga Sisi Loves! So for today's video, isi-share ko sa inyo yung pagluto ng easy recipe na napaka-healthy. Maganda ito para sa tag-ulan. Naisipan ko siyang iluto kasi nga tag-ulan na. So ayan, iluluto ko siya ngayon. Tapos ipapartner ko siya dito ng barbecue risol. Ayan, ayan yung barbecue risol. I-sprayan ko lang siya ng cooking oil sa taas, and then ilalagay ko siya sa oven for 20 to 25 minutes lang. So, eto nga pala yung mga ingredients ng easy recipe natin. But before that, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. By the way, bago ko pa in-upload to, i-upload ko muna yung DIY ko kahapon. Alam ko yung mga mami matagal nang hinihintay yung another DIY natin. Siguro gagastos lang kayo ng 15 pesos sa pera natin. I'm not sure kasi hindi ko na alam ang price sa Philippines. Matagal na akong hindi nakaka-uwi. Siguro mga ganun lang. Tapos may face mask naman tayo sa bahay, di ba? Dahil nga nag-pandemic, so nandiyan pa rin yung face mask natin. So mamaya, sasabihin ko lahat sa inyo. Oh, mamaya pala i-upload ko. Ayan, mali-mali na naman ako. By the way, alam nyo ba, ang umuulan ngayon. So pag umuulan, ang sarap ng pakiramdam ko. Pag umuulan, energetic ako. Kasi gusto ko talaga ng wet weather. Pag summer, palagi ako matamlay, masakit ang ulo. Kasi lagi akong may migraine pag sobrang init. Hindi naman ako pwedeng lumabas kasi maghahatid sundo ako sa mga anak ko. Hopefully, this April 17 na yung eldest ko, makakuha agad siya ng driver license para paminsan-minsan na lang ako nagda-drive. Kasi mas gusto ko sa bahay talaga, homebody talaga ako. Maglinis, magluto, maghanap ng DIY, ng i-upload, ganun. Anyway, marami na ako sinabi. Anyway, eto pala yung mga recipe. So, meron ako ditong pork balls. Ginawa ko to kahapon. Tapos, pre-fried ko siya ng konti lang. Huwag niyo masyado lulutuin na. Konting fried lang para mag-brown lang siya ng konti. And then, I have this garlic paste. Ayan. Tapos, meron akong onion. Meron akong spring onion. And then, meron akong carrots. At meron akong vermicelli noodles. Binabad ko na siya. Alam ko yung iba, alam na itong paano lutuin. But anyway, para lang may ma-vlog ako, i-share ko pa rin. Kasi nga tag-ulan, matagal ko ng pagsama, hindi ko ito niluluto eh. Masarap to pag tag-ulan. So, inihit ko na yung pan ko dito, yung casserole ko dito. Meron na rin siyang cooking oil. So, magsusutay na tayo. Unahin natin yung onion. Napakasimple lang ito mga sisila. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan namang nagluluto. Kasi ang gaan ng pakiramdam ko dahil nga umulan. And then, i-mix natin yung garlic paste. Meron pala ako nakalimutan sabihin sa inyo. Kailangan nyo pala ng turmeric. Ito. Healthy to. Masarap to sa mga soup. So, iaano lang natin. Isusutay lang natin. And then, ilalagay natin yung beef balls. Pork balls. Mali-mali na naman ako. Ayan. Para lamaan niya yung lasa. So, konting sutay lang nito. Para kumapit lang yung garlic and onion. Tapos, ilalagay na natin yung vermicelli. Itong vermicelli, ano na to, 2 beses ko binalaw yung una and then drainin ko. Tapos ito na yung gagawin kong soup. Baka sabihin ng iba, ay ginawa niyang soup, pinagbabaran. Hindi. Nung malambot na siya, tinapon ko yung una. Tapos ito yung bago. So ilalagay na natin yung soup. Yan. So, dadagdagan lang natin siya ng water. Saglit lang.
Friday na naman. So, anong lulutuin nyo ngayon mga sisilabs para sa family natin? So, lakasan ng konti yung apoy. Ayan. Tapos, takpan muna natin siya hanggang sa uminit siya. Hanggang sa kumulo siya ng konti. Diyan lang kayo mga sisilabs. Habang hinihintay ko itong kumulo, maglilinis muna ako. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo yan kasi kitchen lang naman talaga, ang pagluluto lang talaga yung i-upload ko ngayon. Diyan lang kayo mga sisilabs. So, ayan, after how many minutes, kumukulo na siya. Ayan na nga, kumukulo na siya. And then, ilalagay ko muna itong turmeric. Alam niya, pag nagsasabaw ako, palaging may turmeric kasi napaka-healthy nito. Tsaka sa mga ganito kasing mga soup na may gulay, dito ko napapakain talaga yung mga anak ko. And then, lalagyan ko siya ng chicken powder. Siyempre, pampalasa. Tignan natin kung may lasa. Kulang pa. Ayan. Pag kumukulo na pala siya mga sisilab, hinaan nyo yung apoy para hindi masira yung mga meat nyo. Tapos, pag alam nyo may lasa na siya, ilagay nyo na yung carrots nyo. Ganito lang siya kasimple. Tapos, pag medyo malambot na siya, yung carrots nyo medyo kumulo na ng konti, ito yung pinaka-pinali niya, yung spring onion. So, tatakpan ko siya ulit. Tapos, i-on ko na yung oven ko. Hindi nyo pala ako nakikita. Iusok ko sa konti ito. So, i-on ko yung konti yung oven. Ayan. So, i-sprayan ko lang siya. Tapos, ilalagay ko na siya. Ito yung magiging partner ng vermicelli soup namin. May point. Yung pinag-anuhan ko ng kaninang umaga. Pinag-ano ko ng mga bread ng bata. Ito. Then, ilalagay ko na siya. Yun. So, yun na nga mga sisilabs. Simple recipe lang para sa mga bata. Kasi may mga bata na hindi kumakain ng gulay, di ba? Minsan, ano ko yan, yung pandaya ko yan. Yung sa mga ginagawa ko, lalagyan ko ng mga stuff, ng mga gulay-gulay sa loob. Tulad nito, may gulay siya. So, kakain talaga yung mga anak ko. Maganda ito, perfect ito para sa tag-ulan. So, yun lang mga sisilabs ko. Siguro pipicturean or bibidyo ko na lang siya later pag naluto na siya. Pero as of now, ito muna yung video natin. Please, again, don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Dito tayo ngayon sa Anne's Kitchen. So, yung i-upload ko muna mamaya kasi i-edit ko pa, lalagyan ko pa ng kung ano-ano. I-upload ko yung DIY ko kasi tapos ko nang i-edit yun. Mamaya, gabi ko na i-upload kasi after nito, kailangan ko magtupi ng damit, kailangan ko mag-mop, mag-vacuum, and then 3 o'clock, kailangan ko pa sunduin yung mga anak ko sa school. Ganyan po ako ka-busy na full-time mom. Hindi ako nagwo-work kasi yun ang usapan namin ng asawa ko. Siya ang magpo-provide ng lahat ng kailangan. Ako ang gagawin sa mga bata. Ako ang mag-handle ng buong bahay. Siya rin ang nag-handle ng mga finances kasi hindi ako marunong sa pera. Pero extension ako ng cards niya. Yung debit niya, yung credit card niya, extension ako. Pero hindi naman namin ginagamit yung credit card. Gagamitin lang namin yung kapag magta-travel. Ganun na, hindi na kami para travel kasi nga nag-iipon kami ng pera dahil magka-college na yung anak ko next year. So, hindi tayo pwedeng maging maluho. At saka na tayo magluho-luho kapag na-graduate na yung isang anak natin, di ba? At least isa na lang paaaralin namin. So, makakarating din tayo sa travel na yan. Actually,
gustong gusto kong mag-travel pero inuuna talaga namin yung education ng mga bata. Dahil nga, kapag nakatapos sila, siyempre tayong nanay ang pinakamasaya sa buong mundo. Kasi nga, nakapagpatapos tayo ng anak natin, di ba? Dami ko sinabi, mag-e-end na ako. Anyway, mga sisilab, yun lang. Bye! Have a lovely weekend. Enjoy your weekend with your family. Family time na naman. Ito yung palaging nihintay ko. Weekend family time. Bye! Ingat kayo! So, tapos na siya. Pwede na siyang ilagay. Tapos, patayin na natin.